Tolerated but not widely accepted. Iyan ang kasalukuyang estado ng Pilipinas sa usaping pangkasarian. Sa modernong panahon, bagamat mas nabibigyang boses na ang mga hinanaing ukol sa paksa ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan, marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi bukas sa pagbabago. Bagay na nagiging sanhi ng pagpapatuloy ng karahasan, diskriminasyon at hindi makatarungang pagtrato sa kapwa base sa kani-kanilang napiling pagkakakilanlan. Ang gender equality o pagkakapantay-pantay ng mga tao anuman ng kanilang kasarian ay naglalayong itaguyod ang isang lipunang patas at may hustisya. Isa ito sa 17 Sustainable Development Goals na itinaguyod ng United Nations taong 2015 na siya rin namang inaasam na mapagtagumpayan sa pagdating ng taong 2030. Ayon sa United Nations, ang gender equality o SDG 5 ay naglalayong wakasan ng pagkakaiba-iba batay sa kasarian, mapuksa ang karahasan laban sa mga kababaihan, pagtapos sa mga maaga at pilit na forma ng pagpapakasal, pagtiyak ng pagkakaroon ng pantay na partisipasyon at pagkakataon para sa pamumuno at universal access para sa mga karapatang sexual at reproduktibo. Sa kasalukuyan, malaki ang gampaning pinupunan ng mga kabataan sa pagsulong ng pantay na pagtrato at oportunidad para sa lahat. Kaya naman, minabuti naming bisitahin ang Cavite State University Cavite City Campus, isang universidad sa lungsod ng Cavite kung saan ang usapin sa gender equality ay patuloy na isinusulong at pinagyayabong. So ngayon, papunta naman ako sa isang sobrang namin personal dito sa CBS sa ating paaralan para tanungin o interview sila patungkol sa gender equality. Aming nakapanayam si Mr. King David Agreda, ang Gender and Development Coordinator ng naturang institusyon. Aniya ay sinusulong ng paaralan ang pagkakaroon ng pantay o ekwalidad sa bawat kasarian mula sa mga personel, guro at mga mag-aaral nito sa pamamagitan ng iba't ibang interbensyon. Isa sa mga pangunahing initiative o hakbangin ng paaralan ay ang pagkakaroon nito ng sariling Gender and Development Office o ang GAD Office na naglalayong maging apot kamay ito para sa lahat at ipunto ang pantay-pantay at makatwirang pagtrato sa bawat kasarian. So, pag sinabi natin gender equality, it does not limit the security, the safety, and opportunities of a person that might be limiting them dahil sa kanyang sex, gender identity, gender expression, or sa kanyang physical na katayuan. Program, interventions, and mechanism ng ating campus ay nagkaroon tayo ng mga tinatawag naming department that representatives sa bawat programs. So, kung may program tayo ng IT, CS, Business Management, Hospitality Management, HR and before, sa EDU, so both EE and SE, may mga GAD coordinators, pati sa mga personnel. So, pagdating naman sa mga estudyante per se, kasi kami naniniwala kami na may mga pagkakataon na mahirap pa rin magbigay ng mga salita, or magsumbong kung sakasakaling may discrimination or harassment, possibly ang mga bata. So what we did is, sa bawat organization ni OSAS, may GAD representatives sa kanila. So from various organizations lahat yan. Tapos kinuha natin lahat ng GAD representative. Mayroon pa ding GI Busters. So yung GI Busters, that's a recognized organization ng ating university na galing sa iba't ibang organization ng ating campus. Ibig sabihin, it is not selective, it's participative and with equal representation. Ang mga isyu patungkol sa diskriminasyon o harassment na maaaring kaharapin hindi lamang ng bawat estudyante, maging ng mga guro at personnel ay mabusising binabantayan at inaaksyonan ng universidad. Sa mga kaso ng diskriminasyon at harassment mula sa mga nagdaang taon, nasigurado ng universidad lalo na ng GAD Office na nabigyan ito ng sapat na atensyon at katugunan.
Malaki ang pagpapahalaga ng institusyon na nabibigyan ng confidentiality at pantay at patas na pagtrato sa mga ganitong kaso ang mga estudyante, faculty member at mismong personal nito. Inigat nanonood, huwag kayong kabahan. Kasi Cavite State University, Cavite City Campus is a safe space for everyone. Ano naman po yung mga halimbawa po ng process, yung mga paraan po para po tugunan niyo po yung mga ganitong issue po na hinaharap po against gender po. Maganda yan. Kasi iba't ibang uri ito. May mga tinatawag tayong possible harassment, may mga gender-based violence, may gender-based discrimination. So, tutungo lahat yan sa panuntunan na titingnan natin yung gravity ng posibleng maging probable cause kung bakit. Sa pagtugon sa mga ganitong kaso patungkol sa kasarian, mayroong Office of Student Affairs o OSAS ang universidad at ito ay mayroong student handbook kung saan nakapaloob ang mga possible remedies at case referral management para sa mga estudyante. Kasama nito ang iba pang mga committee katulad ng GAD Office sa pagtingin at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Habang ang CODI o ang Committee on Decorum and Investigation ay para naman sa mga guro na maaaring makaranas ng ganitong uri ng kaso. Ito ay adopted galing sa Cavite State University main campus at subjected at revised batay sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Sa CODI, may sinusunod itong proper procedure upang maaksyonan o matugunan ang mga kaso patungkol sa discrimination o harassment base sa kasarian. Yung harassment ay isa lang siya, pero na-highlight siya kasi yun yung rampant concern natin about harassment, about violence, about sa hindi pagkakapantay-pantay ng kababaihan versus kalalakihan. Kasi we are still living in a patriarchal society that we always view women as a weaker sex versus men. So, bakit sasabihin nila ang gagawin ang babae? Hindi. It's not anti-male, it's not just for women. Kasi men and women, they both share inequalities sa ating society. The only reason is that for hundreds of years, yung opportunity, yung power, yung authority nasa kalalakihan na. So this is really the best time for us to uplift women that they can do more and be more. Yun. So sa mga estudyante naman na nandito, hindi naman tayo basta equality, towards GEDC na tayo. Gender equality, disability, pinapangalagaan po natin yung pinapangalagaan po natin ang ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya, mga kapuso natin, no? Na mga persons with disabilities. Kasi they are not different. Okay? They are same with us na kinakailangan ng suporta. Yung SI, social inclusion. Yan. So pag social inclusion, regardless of your sex, gender, identity, sexual orientation, or expression, kailangan tinutulungan ka. Kasi marami na rin cases ngayon ng LGBTQIA+, or yung tinatawag natin na people with diverse SOGI, para mas inclusive yung term na nakakaroon ng or nakaka-experience ng harassment. Aming ding nakapanayam si Mrs. Erlinda Beth Caerlang, isa namang propesor sa nasabing institusyon patungkol sa gender equality. Hindi na bago para kay Mrs. Caerlang ang usaping gender at equality sapagkat ito ay kasama na sa curriculum na kanyang tinuturo. Ang Special Inclusive Education kung saan kinikilala rin to ang pagkakaroon ng gender preferences ng mga estudyante. Ibig sabihin, the traditional labeling of people like male-female, hindi na ganun ngayon yun. So, binibigyan din ng idea yung EDUC students, for example, na sa klase nila, diverse ang estudyante. And diversity also means na yung mga estudyante nila, they have different gender preferences. So being future educators, I would often tell them na dapat ma-recognize nila yon, that they do not actually discriminate, for example, or stereotype. Mula sa kanyang kaalaman at pag-intindi sa pagkakaiba-iba ng mga estudyante na kanyang nakakasalamuha, kanya ring nababahagi at natitiyak na pantay ang oportunidad at pagtrato sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga activities na hindi lamang nakatuon sa kasarian, bagkus ay nakatuon din sa kakayahan ng mga mag-aaral. Wala akong pakialam kung babae o lalaki ka. So as long as you can actually complete yung requirements, hindi ko iniisip na lalaki ito,
most probably hindi ko magaling magsalita. Hindi ako ganoon. So wala akong ganun na judgment, wala akong ganun na discrimination when it comes to grading my students. Pangalawa, pagdating sa role assignments. Like for example, usually kasi 'di ba, pag halimbawa sinabi nating babae, mas magaling siya magsalita. So definitely kung halimbawa ang activity ko ay presentation, I would prefer women or female or girls to present. Ako wala akong ganoon. Ang binibigay kong instruction sa aking mga estudyante is choose kung sino yung sa tingin nila would represent the group para mas maganda yung grade nila. And in fact, magaling din silang pumili kasi most of the activities that I held already, ang pinipili nila mga lalaki, which is surprising because I would actually consider mga women as more eloquent, diba? Pero ito, hindi. Nakikita ko na mas pinipili na yung mga lalaki, which actually destroys the tinatawag na stereotype natin na ang mga babae mas magaling sila magsalita. So yung mga ganong mga bagay na sa tingin ko discreetly, na-introduce ko yung idea na there is gender equality doon sa klase ko, na wala silang stereotyping. Wala silang tinatawag na label na pag lalaki ka, mas mahina ka magsalita, mas hindi ka magaling magsalita. Everyone in my class is unique, I believe, and everyone is given equal opportunity to express themselves. So yun yung nakikita ko na mga bagay na ini-implement ko sa klase. Another thing is, aside from grouping, pagdating naman sa tinatawag natin na ability na mag-excel, hindi ko iniisip na dahil education ito and it is actually favoring mga female, yung mga female lang ang mag-excel. Wala akong ganun na idea. I always think na yung mga estudyante ko, sila yung kanilang grade is representative of who they are inside the classroom, not who they are labeled as. Like for example, male-female sa klase ko. In terms of ano din naman, equality, I also recognize the fact na may mga estudyante na they don't actually prefer to be called male-female, di ba? Wala naman tayong ganoon. So, ang preference sila ay iba naman. So, I don't discriminate them. So, I allow them to actually act, recite the way they would like. So, one example nga is, kapag halimbawa gusto nila na magdamit na nakapantalon lang, kung babae sila, gusto nila nakapantalon lang, sige lang. Kung ayaw nila sige lang. Kasi, I think by respecting them, they also would have the opportunity to accept themselves and respect. People are different. People are unique, and their uniqueness makes them a special person. So, yun ang nakikita ko. So, hindi naman ako somebody who would actually disparage a person because yung gender preference niya is different from my idea of what a gender is based on my religion or my religious belief. So, ang ano lang nun is, I believe na respect is very important inside the classroom, and that is including respect for somebody else's preference when it comes to gender. Tapos lang natin interviewin o tanungin ang administrasyon ng CBSU. At ngayon naman tanungin natin ang mga mag-aaral na paaralang ito patungkol sa gender equality. Maghanap muna tayo. Dalawa sa mag-aaral ng institusyon ang nagbahagi ng kanilang karanasan patungkol sa loob ng paaralan ukol sa pagtrato sa kanila base sa kanilang kasarian. Ang inyong mga karanasan sa paaralan pagdating sa pantay na pagtrato at oportunidad batay sa kasarian? Ngayon po kasi dito sa campus po natin, sobrang open po yung administration at yung mismong school din po sa mga LGBT. Pagdating po sa kasuotan nila, sa hair color, malayo po lahat na gawin po yung gusto. Ngayon po wala naman po, ano naman po, fair naman po yung nagtatrato ng ano sa akin. Kasi po, yung section ko po, it's mostly puro females po kami kasi dalawa lang po yung lalaki. So kung sa classroom ninyo, yung dalawa lang naman yung male, how naman yung experience mo sa labas ng section ninyo? For now po, buti naman po, wala naman pong masamang experience or anything. Sana tuloy-tuloy yung wala.
Kinikilala ng dalawang mag-aaral ang pagkakaroon ng sapat na atensyon at pagtugon ng paaralan patungkol sa paglalaganap ng kaalaman at kamalayan hinggil sa gender equality mula sa mga programa o seminar na inilalahad dito kasama ng ibang organisasyon. So, ano ang mga bagay na sa tingin mo ay dapat pang malaman o mas maintindihan ng iba hinggil sa gender equality? Sa mga ano po, dapat po kasi hindi natin yung stereotype ng mga babae and lalaki na dapat dito lang sila, dapat dito lang sila. Dapat din lahat ng tayo ay tao and may iba't iba tayong strengths and weaknesses po. Dapat mas encourage lang po natin sila sa kung anong gusto nilang gawin. Hindi natin sila dinipigla. Kasi merong mga tao or merong mga kunyari kalalakihan or katagalan na tingin nila sa isang community lang ang nitulog yung gender equality. So, mas mahalaga siguro na maging aware sila or malaman nila na included naman lahat ito. Hindi lang babae, hindi lang basta lalaki. So, lahat naman ng kasarian, may inclusion. Sa kabuuan, ang CVSU Cavite City Campus ay kaisa ng lipunan sa patuloy na pagsulong at pakikipaglaban para sa ekwalidad anuman ng kasarian. Kung tutuusin, hindi ang pagkakaiba-iba sa pagkakakilanlan ang dapat na ikinokondena ng masa. Sa halip ay ang patuloy na pagiging baluktot at pagkakaroon ng saradong kaisipan. Sapagkat sa isang patas na lipunan, walang kahulilip ang bawat individual.